Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi. Napakainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. Usapang Kibuloy. Nako po. Kung ang ating Panginoon Diyos ay may legal na kautusan na 10 utos na dapat sundin ng kapwa ko Pilipino bilang Katoliko. Ay ito namang si Kibuloy ay may 17 utos din para sundin ng mga senador at para sundin diyan ho sa Senado. Naku po, dinaig pa ho ang ating mahal na Panginoon nitong ikangay si Kibuloy sapagkat ang utos ng ating mahal na Panginoon ay 10 lamang. Ba't itong kay Kibuloy ay 17? Nako, mga kaibigan, yan po at marami pang iba ang ating tatalakayin. Laman ng video na yan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Kaibigan, samahan niyo po ako panoorin. Mga kasama, sa tingin ko ay walang kahit sino dito ang nag-akala na darating ang araw na kapag may ipinatawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, sige, pupunta ako sa hearing, pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang 10 utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kibuloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kibuloy, ang huli nating balita ay 4 pa rin sila. Some of that 17 conditions, kung nakarating sa inyo po. Nakita ko lang po sa social media nila eh. Opo. Opo. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. Kaya lang pinamumudmud talaga nila. Salamat. So, halimbawa, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo C. Kibuloy to attend Risa Ontiveros' Senate hearing. Number 1, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Mga ganon. Oo. At marami pang iba, 16 pa. Ano dun yung para sa inyo pinaka-absurd maliban dun sa witnesses po? Well, yung buong set ng 17 o kung ilan man siya naging kasi yun na nga sabi ko kanina, ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses, sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Isa pa ito, halimbawa, ang kanyang number 8 na condition, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit.
yung mga resource persons nga sa hearing ay hindi pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair. At madalas, in the interest of time, kami mismong mga kapwa-senador ay nag-o-observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair. Ito sila, no time limit. So, talaga, out of this world. Huling halimbawa, number 14. All expenses incurred from this trip, yung kanya raw pagpunta rito na ang dami-daming kasama, malaki yung kanyang entourage. All expenses incurred from this trip, including private jet flight back and forth with parking in NAIA, food according to my dietary requirements, and fees for accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. So wow, kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga taon niya para sa jet fuel. Ito ngayon ay mayroong all expenses for that private jet flight. Merong pang food requirements at hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel, 5-star hotel. Magastos po ang... Okay, alright. Shoutout po sa lahat. At eto, medyo napapa-smile ako nung pinapanood ko itong si Senador Riza Ontiveros dito sa tinatalakay niya sa press conference na naganap kanina na 17 utos nitong si Kibuloy ay talagang dinaig pa ang ating mahal na Panginoon Diyos, di ba? Palakpakan po nga natin bago tayo magdire-diretso. Ito nga kagalang-galang Senadora Riza Ontiveros. Palakpakan na yan. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Riza Ontiveros. Bagamat marami po kayong diyan sa komite. Ang membro ho ng komite ay isa ka lang ho na ika nga'y naninindigan sapagkat dito sa paglabas ng katotohanan. Hindi ko naiisasahin yung iba nyo pong kasama na ilang senador diyan ay bagamat nire-respeto mo dahil nandiyan ho ang sa ruling ng inyong regulation na pwede mag-motion but lumalabas ito sa kanilang motion argumento ay hindi na po akma doon sa kanila ika nga po'y paliwanag sapagkat lumalabas na pagkakaibigan ang dito at maduming politiko kaya hinaharang ho ang warrant of arrest unang-una na ito si Robin Padilla, Saint Villar, Amy Marcos, sino ba ang pumirma? Si Bongo. Yan po mga nabanggit kong mga pangalan na yan. Ayan po ay hindi po pagsilbi sa taong bayan. Bagkos bilang senador, sila po ay nagsisilbi bilang senador. Diyan po, sa ika nga po, kaya Kibuloy pansariling interes, kaya tayo na po ang bahala dito kung ano man, ay ika nga po, public opinion komento na may ibibigay nyo ho. At bilang suporta, dito kay Riza Ontiveros, huwag nyo po nating kalimutan magbigay na anumang public opinion dito po sa comment section. Suporta po natin dito. Moral support sa pinaglalaban natin na kasama na matapang na si Senador Riza Ontiveros. Okay, diretso na po tayo. Talagang masaya na naman no ito. Ito ang ating tatalakayin sapagkat kahit ako ay sa edad ko na 69 years old. 69 years old na ako eh. Kahit 69 years old na ako, ay malakas pa ang aking tuhod. At simula ho tayo, na kasi mahilig ho tayo magsubaybay ng ganyang mga hearing, ay ganito po katanda na, 69 years old, ay that is the first time na mapanood at marinig na mayroon pong 17 utos. 17 utos na dapat sundin ng mga nag-iimbestiga diyan sa Senado na pinalabas, pinakalat nito hong ika nga'y inaakusahan
na si Kibuloy. Normal pa ba ito? Sa bagay, sama-sama na itong mga bangag. Mga kaibigan, kung normal ho ang pagkatao nito si Kibuloy, kahit isang utos lang pwede niyang gawin, dalawa. Ay 17 ho ito eh. Kaya tama ang sinabi ni Riza Ontiveros na dinaig pa nito ang Panginoon Diyos dahil 10 lang ang utos ng ating mahal na Panginoon Diyos. Di ba? Hindi na ho binasa ni Senador Riza Ontiveros ang maraming 17 utos ng Diyos dahil aksaya lang sa oras yan, dahil mga basura ho. Di ba? Ay talagang nakasaad nga doon ay lahat to ay pabor sa kanila na walang kakwenta-kwenta. Na yan po ay hindi dapat. Hindi dapat to nangyayari yan. Eh, sino ba si Kibuloy? Si Kibuloy ho, ang pagkakaiba lang ho. Ng bawat Pilipino kay Kibuloy. Si Kibuloy ho ay may pera. May pera, may power. Pero hindi po hadlang. Ang power, ang pera, para gumana ho ang legal na proseso dito sa inaakusa sa kanya na napakaraming kaso, hindi ko na po iisa-isahin. Yan dapat po ang manaig. Hindi po yung padrino, hindi po siya mapira, hindi dapat po manaig yan eh. Di ba? Kung ganyan lang ho ang mga katuwiran at kung i-accept po yan mga ganyang 17 utos ng Diyos, wala pong mangyayari. Lalo tayong magkakagulo. Rambol na tayo. Wala na magtitiwala diyan sa Senado. Bababa ang antas ng level ng Senado. Nakuha niyo po ba ako? Kaya itong mga pinapakalat na 17 utos ni Kibuloy, yan po ay basura. Ay bagamat pinadaanan lang po ni Senador Riza Ontiveros para malaman po ng taong bayan, yan po ang katotohanan na nga po mayroon po silang mga bagong taktika, strategy na naman, modus na pagpapakalat ng mga kondisyon na 17 nga. Nako po, di ba? Alam po naman natin na kung lalawakan ho natin ang pangunawa. Kahit ito i-grant, kahit i-accept ho, yan 17 utos na yan ni Kibuloy, ng ating Senador Riza Ontiveros. Kahit payagan po yan, hindi po yan a-attend ng hearing. Bakit nyo po? Hindi po tayo nagmamarunong, mga kaibigan. Bakit hindi po siya ita-attend ng hearing? Kapag nga po kahit payagan yan. Kapag umatid ho ng hearing yan, diyan sa Senado, tapos na ho ang kaligayahan niya. Maraming salamat po mga kaibigan. Pagpalay po tayo lahat. Wala na po tayong oras. Bye-bye. Palakpakan.